Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung dalawang paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung kanyang leeg. Minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobrang taas ng kanyang sugar ngayon. At gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. So pinagbawalan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya huwag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsuspike yung kanyang sugar. So, pinagsabihan kami huwag mag-share ng snacks. Nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming 5. So, binigay namin sa kanya yun. VP, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the impeachment, no? Ano yung naging reaction niya si Tatay Digong sa inyo now that the impeachment was dismissed, although there is a pending MR? Tagal na nun na. Na-inform mo siya, diba, no? Oo. I think, ano sinabi? Hindi kasi na-discuss yung station. Ayun, yun yung sinabi. Extremely proud. Hindi kasi kami nagkausap. Hindi kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kitty Yute na siya yung nagbigay ng news kay President Duterte. Any advice for your future political plans? Tatay Digong? Wala kami pinag-usapan na 2028. Wala kami pinag-usapan 2028 elections kami. I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain his statement. Kasi I cannot speak to him and I cannot say kung ano, I cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. CIA mo? CIA. VP, ngayon lang yung nagdemanda si Yorme, Mayor Isko, kay Congressman Chua regarding din sa mga flood control. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na idemanda yung mga congressman nila na merong mga palpak o ghost projects? Yes, oo. Trabaho ng ano yun, trabaho ng Commission on Audit na pag-iistiga. Kung sila makita na anomalya sa mga projects. So based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man dahil sila yung iniimbestigahan based on the NBI or the special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga officials at yung mga contractors ng ghost projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka dahil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa flood, tingnan nila yung buong budget ng
2024 at 2025. Hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, bilang flood control. Nung nagsabi kami, at alam yon ni BBM, wala naman siya reaction eh. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. So, seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan kasi governor siya dati, mayor ako dati. Alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Saan lahat?